Right. Imagine mo ang isang taong dating malakas, malusog, masigla, taong masiyahin. Na sa kanyang mukha hindi nababakas ang anumang problema. He was a happy-go-lucky man. It may be a man or a woman. For him, business as usual. Wala siyang pangamba at hindi niya iniisip about tomorrow. All he cares is about his life. And then all of a sudden, ang taong ito ay biglang na-diagnose ng isang malignant tumor. Karoon ng cancer. Stage 4, and the doctor gave him at least to live 4 to 5 months. Ano sa palagay niyo ang ini-expect ninyo na i-react nung ganong klaseng tao? That from the past, he doesn't have any idea that he'll be going to encounter such kind of terrible things. Na nagkaroon siya ng dreadful disease. Sa mga nakaraan, hindi man nakakaranas sa mga problema because he has everything he needs. He has money. He owns a lot of property. And then suddenly, he is at the point of death. A dying man. What do you think you will be going to expect? How this man will be going to react on his situation? Well, of course, he might be going to do everything para siya makapag-recuperate o kaya maka-survive sa kanyang illness. And he'll be going to probably spend all the money that he has for the fear of death. But the thing is I would like to point out today, kung ano ang pakiramdam ng isang alam niyang he's about to expire. Probably dalawa ang kanyang iniisip. Kung paano siya mag-survive sa kanyang dilema. At iniisip din niya marahil, ano kaya ang kasunod o mangyayari after I die, pagkatapos ko mamatay. Karamihan naman, baka matindi ko naman nila lahat, but at least majority of those people who have been encountering such kind of awful moments, mga nakakatakot na bagay sa kanilang buhay, karamihan sa mga tao yan ay biglang nagigising. Nahihimasmasan sila. It was, I think, 10 to 12 years ago when a man from Santa Maria Village ay nagpatawag din isang pastor, a very rich man, and he is at the point of death. Dying sa isang prostate cancer, stage 4. And it's not by an accident, ako ang nakapunta doon sa bahay niya. Then while talking to him, he immediately grabbed my hands. Very tight. Hinawakan niya ang aking kamay na sobrang higpit. Napakiramdam mo sa taong yun ay takot na takot siya.
Na sa pakiramdam niya, na kung may pastor na dumating, baka yun ang savior niya. And then, one word na lumabas sa kanyang bibig. He said, I am afraid to die. Please help me. Well, alam naman po natin, sa atin, yun ang naging pagkakataon, susi, para itong tao ay mabahagi sa kanya ang salita ng Diyos. And he was a religious man actually, devoted sa isang Catholic church. Nakakapagtaka na hindi pari ang kanyang pinatawag. Ang nakakapagtaka, bakit nagpatawag siya ng pastor? Knowingly, ang mga ganong klaseng tao, ang unang nasa isip nila pari. Pero bakit pastor ang pinatawag? Somehow, deep within those people, mga taong sabihin na nating religious and unbeliever, kahit gaano man yan katigas, naniniwala pa rin ako na may mga bumubulong pa rin sa kanilang isip. Mayroon pa rin natitirang conviction na alam nila kung ano ang tama at mali. And speaking to him, I begin to explain, while speaking to him, I begin to explain the gospel concerning the death of our Lord Jesus Christ. And I begin to tell him that somebody already took your place. Don't worry. He died for you. All you have to do is believe on Him. Trust Him. The Bible says, though I walk into the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. You have to hold on that promise. Sabi ko sa kanya. If you believe that genuinely you repented from your sin and then you accepted Him into your heart as your Savior, now as your Lord, no doubt, sabi ko sa kanya, He'll be going to take you from the place kung saan ka. And He knows that. And then, umiiyak siya, He grabbed my hands again. He said, sa palagay mo ba, maliligtas ako? Probably that was the first time na narinig niya na hindi pala sa work, hindi pala sa gawa, hindi pala doon sa mga religious activities, na akala ng tao ngayon siya ay maging karapat-dapat at maligtas dahil sa kanyang mga ginagawa. At doon niya narinig na hindi dahil sa mga gawa, kundi dahil lamang sa ginawa ni Kristo para sa kanya. Kung ano yung natapos ni Kristo, dahilan ng pagparito ni Kristo, na-realize niya na wala sa effort ng tao, kundi na kay Kristo lang. Pero nagda-doubt siya ng kaunti, na para niyang sinabi, enough na ba yun? And then I said, enough na yun. He's the only one can save you. You have to trust Him. Kaya dito pumapasok ang salitang trusting Him, believing Him, and not your works and not yourselves. You have to fully trust Him and believe Him. Binulungan ako ng kanyang anak. Sabi niya, you know my dad, ang tigas niyan. Very matigas yan. Kinamumuhihan niya yung mga pastor sa TV, yung mga nangangaral. Isa sa mga nakakapagtaka, sabi niya. As I observe him, wala mang ka-struggle nang ikaw ay magsalita at hinawak pa niya ang kamay mo at pinisil niya ng ubod ng lakas. Alam mo, pumasok sa isip ko. I want you to pay attention. Pag ang tao nasa mapeligrong kalagayan siya, mukhang doon pa lang siya nahihimasmasan. Pag may mga nangyayaring beyond na sa control niya, na wala na sa kanyang sariling control, na wala na siyang magagawa pa, doon na siya unti-unting nahihimasmasan. Lahat ng puwersa niya na pwedeng na ipagmamalaki, pinanghahawakan with all his pride, ay unti-unti na ring bumabagsak.
Basta ang alam lang niya at ang gusto lang niya mangyari, ligtas siya. While coming in this place, sabi ko, Panginoon, ang iglesia, the church, kailangan din magising. Pero hindi ko sinasabing kailangan pa tayo magkaroon ng mga dreadful disease o magkaroon pa ng mga problema bago tayo magising. And I keep on asking God, out of your mercy and out of your grace, kahabagan mo kami. Gisingin mo kami. Panginoon, huwag ka nang gumamit ng dahas para kami mahimasmasan pa. Tulungan mo kami na kalawkawin mo yung mga tulog na damdamin namin. Mga kaisipang nadirimlan, liwanagin mo. Mga matang unti-unting nabubulag, ay muli mong imulat. And that's my prayer. We need your help. Kung hindi ka kikilos at gagalaw sa iyong iglesia, paano na kami? You see, listen to this. Majority of us, pag sinabi ko majority, about 90% or more, doesn't even know the kind of timing we are living. Marami sa atin, hindi naman talaga exactly alam kung anong klaseng panahon na mayroon tayo ngayon. You probably heard it. You probably knows it. Pero you don't have the revelation. It won't bother you at all. Walang epekto sa iyo. You know exactly what the Word of God tells you concerning about the last days that we're living right now. But for you, it's just fine. It's just okay. Business as usual. In the book of Luke 17, 27 and 30, and then magja-jump tayo sa 32 and 34. In those days, people enjoyed banquet and parties. Walang mali sa banquet. Walang mali sa party, wedding, right up to the time Noah entered his boat and the flood came, destroyed them all. Bakit ginamit ng Panginoong Yesus ang salitang banquet, parties, weddings? This implies about business as usual. Parang sabi ng tao, let's enjoy, let's have fun. Walang mali sa mag-enjoy, pero mas maganda na ikaw ay nag-enjoy na mulat ang iyong mata. Gising ka. You know what is exactly going on? Alam mo kung sumusobra ka. Alam mo kung exaggerated na yung sinasabi mo, yung ginagawa mo. Alam mo exactly kung napapasobra na yung boundary ng kagalakang supposed to be na i-enjoy mo sa kasalukuyan because watchful ka. Are you listening, people? Pwede ba na yung tapikin ng inyong mga katabi? Some are sleeping. Okay? Para magising sila. Business as usual. Let's do this. Trabaho tayo. Kumita ng malaki. Let's involve ourselves in the ministry. Business as usual. Mag-aral tayo. Business as usual. But again, and the world will be as it was in the days of Lot. People went about their, listen, daily business. Eating, drinking, buying, selling, farming, building, until the morning Lot left Sodom.
Then fire and burning sulfur rain down from heaven and destroy them all. Yes, it will be, tingnan nyo, inulit yung salitang business as usual. Right up to the day when the Son of Man is revealed. Remember what happened to Lot's life. If you cling to your life, you will lose it. If you let your life go, you will save it. That night, two people will be asleep in one bed. One will be taken and the other left. This speaks about the rapture. Alalahanin niyo kung nangyari sa asawa ni Lot. Ang sabi po ng banal na kasulatan, kung masyado mong mahal ang iyong buhay, mawawalan ka nun. Pero kung alang-alang sa Ebanghelyo at kay Kristo, ang buhay mo yung tinatakwil, ikaw ang makakatagpo nun. That's what the Bible says. Dito po sa context ng binasa natin ay tinukoy ang mga taong they don't care about spiritual matters. They don't care about God at all. They don't even care about their standing with God. All they care is about their life. Kaya ang sabi po ng Biblia, business as usual. Kung meron man silang sinasabing natitirang Diyos, o kaya nasasabi nating hindi naman nakakalimot sa Panginoon where everybody nagsasabi niyan. Hindi naman nakakalimot kay Jesus. Alam ko naman ang ginagawa ko. Araw-araw pa naman ako tumatawag sa Kanya. Hindi naman ako nakakalimot. Lahat naman pwede nagsabi yan eh. At lahat ng halos tao ngayon ay sinasabi yan. Pero totoo kayong hindi sila nakakalimot. Wala naman kasi doon sa salita eh. Wala naman kasi doon sa isip. Nandyan yan eh. Hindi ka naman talaga nakakalimot, nandyan yan eh. Pero hindi naman yun ang mga hinahanap ng Diyos. Yung mga hinahanap ng Diyos ay yung mga tao nagpupunyagi sa Kanya at mga tao naghahanap sa Kanyang mukha. To those people that really seek His will. And everybody say amen. And do His will. Everybody say amen for that. You see, pwede mo naman kasing gawin yan religiously eh. May mga tao dito, nag-a-attend, nasa gawain, po pwede yan, nandyan pa rin sila. Actually, possible yan eh. Pero ang tanong ko, nagbabago ka ba? Ilang taon ka ng Kristiyano pero hanggang ngayon hindi ka pa nagbabago? Ilang taon ka ng Kristiyano pero hanggang ngayon sinungaling ka pa? Ilang taon ka ng Kristiyano hanggang ngayon mahilig ka pa rin sa chismis, mahilig ka pa rin manira, mahilig ka pa rin gumawa ng mga salitang sa akala mo habang ikaw ay naninira, gumiginhawang yung pakiramdam. Kailan ka pa kaya mananatili dyan? And then you thought of yourselves as believer, you are attending church or even involving yourselves in the ministry, and yet the truth behind this, wala namang epekto sa iyo yung naririnig mo, wala namang epekto sa iyo yung pagiging Kristiyano mo. Pa-Bible ka pa, pa-quote ka pa ng Bible, even quoting the Bible in the Facebook o kung saan-saan mga social media, and yet wala namang pagbabago sa buhay mo. You have to think twice. Mag-isip ka. Anong kwenta ng pa-Jesus? Jesus ka, patawag-tawag ka kay Jesus, pero hindi ka naman nagbabago. What's the use of that? Alam mo ang purpose kung bakit tayo nagkaroon ng Savior, hindi lang para tayo i-save mula sa kapahamakan. I'm speaking about the damnation from hell. Liligtas tayo sa kasalanan natin. At hanggang ngayon, nililigtas tayo. Hanggang ngayon, nililigtas tayo. Saan tayo nililigtas? Sa sarili natin. Sino nagpapahamak sa atin? Ang sarili mo. Hanggang ngayon sa kasalukuyan, nililigtas tayo. Aktibong gumagawa ang banal na Espiritu upang tayo iligtas. Hanggang sa kasalukuyan, buhay siya. Hanggang sa kasalukuyan, aktibo siya na nagtatrabaho sa iglesia upang iligtas yung mga nagnanais. Hindi yung mga tulog. Hindi yung mga nagtutulog-tulugan. Hindi yung mga nagwawalang bahala. Hindi yung mga they don't really care. Basta alam nila, nag-a-attend sila. Yan lang ang alam nila. Ang alam nila, nagbasa sila ng Bible. Pero wala naman epekto sa kanila ang pagdalo sa gawain at walang epekto ang pagbabasa ng Biblia. What's the use of that? Ito ang nagiging klaseng mayroon ang mga maraming simbahan ngayon. Marami tayong mga religious people. Pero kulang ng mga totoong mga anak ng Diyos para sundin ang kanyang kalooban.
Luke 21:34. Don't spend all your time thinking about eating or drinking or worrying about life. Pakinggan niyo ito This will help you. Open your eyes, brothers, sisters, open your eyes. Don't spend all your time thinking about eating or drinking. Nasa Luke 21:24. If you have the CEV version, CEV, you don't have CEV? NLT is fine. Don't spend all your time thinking about eating or drinking or worrying about life. If you do, the final day will suddenly catch you like a trap. Alam mo niyo kung ibig sabihin ng salitang the final day? When we talk about the final day, we are talking about horrible times. We're talking about wicked generation, perverse generation. Siyak ako minsan napanood ko itong interview kay Miriam Defensor. Tinanong siya nang nag-i-interview sa kanya about God. Sabi ba naman niya sa kanyang pananalita, yung Diyos na yan is underachiever. Para niyang sinabing hindi niya alam ang ginagawa niya. Kung totoo yung Diyos na yan, bakit mayroong ganitong klaseng hirap? May mga ganitong klaseng samut-saring kahirapan. Kung ako ang Diyos, sabi ba naman niya, hindi ko pa hihintulutan na mangyari yan. Gagawin ko ang lahat ng aking Tanong siya kung naniniwala siya sa Diyos. Sabi niya, perhaps there is no God. Think of that. Sa sobrang talino mo, sabi nga ng Bible, the fool says in his heart, there is no God. Romans chapter 21, dahil sa sobrang talino nila, naging mangmang sila. If you do, the final day will suddenly catch you like a trap. Take note. Sabi nga natin ng sabay-sabay, the final day. Ano kaya yung final day? Ito yung last days. Ito yung last days. The final day will suddenly catch you like a trap. Uhulihin ka, kumbaga matatrap ka ng last days. Gusto ba yung matrap ng last days? Yung lahat ng bagay na nakikita natin ngayon sa mundo, kung hindi ka mapagbantay, alam mo, nagiging masyado na tayong pamilyar sa mga pangyayari that seems everything is just fine with us. Di napansin? Unti-unting ipapasok sa Pilipinas yung divorce bill. Di ba? So, ngayon, hindi na nawawalan na rin ng puwersa at boses ang mga maraming religious people. Thank God, kahit na paano yung mga Katoliko lumalaban No? Kahit walang mga born again na nag-rise up. Pero at least mga Katoliko, pinaglalaban pa rin nila yung mga dapat nilang ipaglaban na alam nilang mali. But the day will come. Pati itong divorce bill na ito, mangyayari sa Pilipinas. Ang tanging bansa daw sa buong mundo, Italia, Vatican City, at saka ang Pilipinas ang walang divorce bill. And then, the day will come, hindi rin malayo. Mga ilang taon pang darating, baka pati yung same-sex marriage ay i-approve na rin kung paanong ginagawa ng mga iba't ibang bansa. Pero bakit hindi natin nakahalata ito? Kasi unti-unti tayong nakakapag-blend sa mga klaseng panahon na mayroon tayo ngayon. Hindi natin namamalayan kung paano ito nakakapag-creep, nakakapasok, na hindi tayo nakakapagbantay. Na akala natin business as usual. Things are just normal. Wala naman tayong pakialam dyan Pero napakalaking epekto nito sa atin kung hindi tayo nagbabantay, lalo na sa ating mga anak. People, are you listening? Because the final day will suddenly catch you like a trap. Kumbaga, gusto ba ninyo na sa mga huling panahong ito, maraming mga born again ang matrap sila,
kung anong klaseng panahon na meron tayo. Tapos itatrap ka, mahook ka, makuha ka, madala ka. Gusto mo ba yan? Of course, sa mga taong gising, ayaw. Sa mga taong aware, ayaw. Well, everybody gumagawa niyan, di gawin din natin. Uso naman yan uso naman yan. Uso naman ang multiple partner. Uso naman yan pwede ka naman magtago. You can do that. Ang Kristiyano hindi nakikiuso. Pasalungat tayo sa agos ng mundo. Hindi ko mo ginagawa nila, pwede na rin natin gawin. You have your own personal conviction. Hindi ko mo nakita mo si sister, si brother, gumagawa niyan and then gagawin mo na rin. You have your own personal conviction. I will not let anybody or somebody na patayin yung ningas ng apoy na nasa akin dahil lang sa ibang tao. I have to stand true with my own conviction. The Bible says, this day will surprise everyone on earth. This day will surprise everyone on earth. Ngayon, tingnan nyo, nakakagulong buong Amerika kung paano ibaba yung gun. Dahil doon sa hindi nila in-expect na 20 years old na patayin yung mga walang kamuang-muang na bata. Ngayon, gumawa sila ng bill, yung mga state nila. Sabi, payagan natin ang mga teacher natin na magdala ng mga baril para depensahin ng mga estudyante nila at depensahin ng sarili nila. Ang sabi ng mga hindi pwede, huwag niyong gawin. Baka yung teacher mismo ang babaril sa mga estudyante. So ngayon, ang nangyayari ngayon sa mundo, nawala na yung tiwala sa isa't isa. Kuha tayo ng security. Hindi rin pwede. Huwag tayong maglagay ng tao doon na may baril. Baka yung security yun ay na-depress at nag-snap siya. Kung siya naman ang nag-snap, siya na naman ang papatay doon sa mga estudyante. Well, sabi nga ng mga leader nila, paano ba tayo, saan tayo lalagay ngayon? Sino bang pagtitiwalaan natin? Kung lahat tayo, yun, takot. Totoo naman. I guess may katotohanan. Kahit naman ikaw na may katulong hindi ka naman nakakatiyak. Kung ikaw ang patayin yan. Kung pasukan yan ni Satanas. Bigla kang pagsaksakin pag natutulog ka at kunin lahat ng mga nasa iyo. Kakatiyak ka ba? Saya-saya mo nagja-jogging, all of a sudden merong nawala ng preno tapos sinagasa ka. Naging instant soul ka. You can't tell. Meron nga tayong miyembro dito noon, nag-a-attend siya dito. She's a rich woman. Meron siyang farm. Di na iisipin na yung mismong kasama niya sa farm, ang balang araw, papatay sa kanya. Na hindi man nila in-expect na yung taong yon ay gagawin sa kanya dahil wala naman silang nakikita doon sa tao na gumagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Alam nila that man is okay. Until minsan, pasukan niya itong kanyang boss at pagbabarilin niya. Everybody siya. These are the wicked generation that Peter mentioned in the book of Acts. And Jesus Christ mentioned about the generation, a generation of perverse. Mga taong twisted ang isip. Saan tayo tatakbo? Saan pa tayo? Pero ang tanong ko, handa ka ba? Gusto mo bang magising? Gusto mo bang mahimasmasan? Hindi mo naman alam ang tatakbuhin mo kung hindi ka naman gising Baka kung kani-kanino ka tatakbo. Sa mga taong gising, alam nila yung secret place kung saan yun. Pero sa mga taong tulog, sa mga taong bulag, hindi nila alam kung saan sila tatakbo. But let me repeat this.
Let me repeat this. Don't spend all your time thinking about eating or drinking or worrying about life. If you do, the final day will suddenly catch you like a trap. This day will surprise everyone on earth. Watch out and keep praying. I love this. Watch out and then keep praying. Please take note. Keep praying. Keep praying. Deliver us from the evil one, Lord. Lead me not into temptation, but deliver us from the evil one. Keep praying. Watch out and keep praying that you can escape all that is going to happen. That you can escape all that is going to happen, and that the Son of Man will be pleased with you. Sa ibang version, if you have the GNT version, be careful not to let yourselves become occupied with too much feasting. Hello, too much feasting and drinking, and with the worries of this life, or that they may suddenly catch you. Do you have that version? Wala. You have that? Tingnan nyo. Or that they may what? Suddenly catch you. Anong sabi sa susunod? It will suddenly catch you like a trap. For it will come upon all people everywhere on earth. So darating daw ang tao sa buong mundo na hindi nakahanda. That includes what? Born again believer. Hey, be careful Ay, hindi, born again ako, hindi mangyayari sa akin. Amen! Sana! Kristiyano tayo. Hindi automatic. Meron tayong part. Kailangan mo makipag-cooperate. Nandyan ang Diyos, tutulungan ka, but you need to cooperate. Say amen! Say amen louder! Louder! So be on watch. Be on watch. Sabihin mo sa katabi mo, be on watch. Again, be on watch. Again, be on watch. Again, be on watch. Maging mapagbantay ka and pray always that you will have the strength to go safely through all those things that will happen. Anong ibig sabihin nito? Lahat po daw ng mga posibleng mangyayari sa mundo during the last days para hindi ka matrap. Pagdating niya, na nandoon ka na rin, kasama ka na rin, para hindi ka mag-trap. Ang sabi niya, be watchful. Alam mo si Lot, kaya niligtas siya ng Diyos kasi kahit nasa loob siya ng Sodom and Gomorrah, si Lot watchful siya. Paano naging watchful si Lot? Alam ni Lot yung mali. Alam ni Lot yung tama. In the midst of that wicked and perverse people that was nakasurround sa kanya, si Lot, ang sinabi ng Biblia, specifically, ang kanyang soul ay nagdadalamhati. Ang kanyang soul ay umiiyak. Siyang conviction. Yung mga bagay na nakikita niyang ayaw din niya. Ayaw niya, ayaw niya, ayaw niya. Alam niya, sa loob niya, laban yun Sa loob niya, may umiiyak. May nananangis. Ating sisikad. May nanlalaban sa loob niya. Kumusta tayo? Kumusta? Lalo pag kayo naaanyayahan ng mga party, naaanyayahan sa mga lugar na alam ninyong surrounded by people na mga hindi naman mananampalataya. O kahit na mananampalataya pa. Pero alam mo kung sumusobra. Nakakaramdam pa rin ba kayo ng ang kaluluwa ninyo ay nakakaramdam ng anguish? Yung ramdam mo, something's wrong. Kung nabababad ka sa television, alam mo, something's wrong here. Hindi ito dapat. Bakit? Lahat ng oras ko sa TV nilang, lahat ng oras ko, all the days of my life, sa TV nilang, ginawa ko na lang pinagkakalibangan ng TV. Something's wrong. Ramdam mo ba yon? Ramdam mo ba? Meron ka pa bang ganong klaseng pakiramdam? Ramdam mo pa ba yan? Sa mga kaklase mo na alam mong mura dito, mura doon. Alam ibig sabihin ng mura, hindi nagmumurang bilihin. Mura, yung pong manakas. Yung bang, alam mo, you were surrounded with people na alam mong hindi nakaka-edify yung naririnig mo. And then, for you it's just okay. For you it's just right. Nakikipag-blend ka pa sa kanila. Minsang nakikisabi-sabi ka rin. Kapatid, meron ka pa bang conviction? Ramdam mo pa ba yan? Ramdam mo pa ba yan? Meron ka pa bang ganong klaseng pakiramdam?
Ramdam ka pa, mayroon ka pa bang ganong klaseng pakiramdam? May conviction ka pa ba? You were surrounded with people na puro negative ang lumalabas sa bibig nila. Puro chismis, puro kasirahan, puro hinanakit, puro bitterness. And then nararamdaman mo sa sarili mo na, wow, no, something's wrong. Hindi ko dapat i-blend ang aking sarili sa mga ganitong klaseng people. Something's wrong. Ramdam mo pa ba ang ganong klaseng environment? Baka ikaw rin kasama na rin na trap. Kasama ka na rin na trap. Si Lot, awa ng Diyos, hindi na trap. Lumaban siya. Kaya naman, sa dami-dami ng tao, siya lang ang tinawag ng Diyos para iligtas out from Sodom and Gomorrah. Why? Because, ang sabi po ng Biblia, alam ng Diyos iligtas ang mga kanya. Alam ng Diyos iligtas ang mga matutuwid. Ang tanong ko, sino pa kaya ang naririto na naninindigan sa katuwiran? Sino pa kaya ang narito na lumalaban? May conviction pang natitira. Meron pang paapoy na paandap-andap. Nandyan pa yung banal na takot. Nandyan pa yung kanyang konsyensyang bumabagabag sa kanya. You know that? Kung nandadaya ka, alam mo. Nagiging unfaithful ka, alam mo yan. But if you have that kind of conviction, God can save you. Kaya nga sabi doon sa binasa natin, malinaw na malinaw, be watchful and pray. Be watchful and pray. Iyak ng taong gising, gaya nung binanggit kong halimbawa, nung taong malapit ng mamatay, ang sabi niya, please, help me. I don't want to die. Ganon ka-agresibo yung kanyang pakiusap. Ganon ka-impact yung kanyang pakiusap. Please help me. I don't want to die. Ang tanong ko, ganon din ba tayo manalangin sa harapan ng Diyos sa tuwing tayo umiiyak na sinasabing, Lord, please help me from this wicked generation? From this perverse generation, Lord, ayaw ko matrap sa klaseng environment at mundong meron kami ngayon. Please help me to still have that kind of conviction in your heart. It is the desire of the Father for us to escape all those things that will happen. Ang tayo'y makatakas sa mga mangyayari niyan. Anong tinutukoy na mangyayari niyan? Ang tinutukoy pong mangyayari niyan ay those things that pertains to the last days. Hindi po tribulation ang tinutukoy dyan. Ang tinutukoy po dyan ay yung mga magaganap na mga perilous time. Mga mangyayari na ang mga tao talagang to the point na magkakaroon na ng apostasy even in the church. Mga taong hindi naramdam kung anong tama at mali. Mga taong wala nang pakiramdam ang kanilang konsensya. Ang sabi ng Biblia, mangyayari yan. Pero sabi po ng Biblia, pakiusap niya, be watchful kayo. And then be prayerful. Para hindi niyo maranasan yan at para kayo makatakas dyan. Sino gusto makatakas dyan? Sino gusto makaiwas dyan? Oh my God. Alam mo kung anong tawag sabi ni Paul noong panahon niya, sabi niya, redeeming your time. Samantalahin niyo yung bawat oras. Anong ibig sabihin ng samantalahin mo bawat oras? Kaya, huwag kayong magreklamo naman kung may mga gawain tayong Sunday, meron tayong Tuesday, may Thursday kayo. Pasalamat kayo, may 3 times a week pa tayo. Yung iba nga, once a week na lang. Itong ibig sabihin ng Biblia, redeeming your time. Gawin ninyo yung bawat panahon ninyo, samantalahin ninyo yung bawat panahon ninyo na maging worthy. Yung oras ninyo, inilalagi ninyo, hindi palagi sa internet, hindi palagi kung saan-saan na nagiging idol at walang kwenta ang inyong pinagbubuhusan ng inyong attention, ng inyong lakas, na unti-unti namamatay ang inyong buhay spiritual. Redeeming your time. Samantalhin yung mga panahon na alam ninyo habang kayo tinuturuan. Take that opportunity, grab the opportunity. Habang kayo'y kinokorek, embrace it
Embrace the truth. Kahit na minsang masakit, yakapin mo ang katotohanan. Or it will help you before it's too late. Redeeming the time. That's what the Bible says. Samantalahin ang bawat oras. Why? The days are evil. Can you imagine that? Almost 2,000 years ago nang nakakaraan, sabi ni Paul, the days are evil. Imagine ninyo kung ano klaseng ka-evil ngayon ang panahon natin compare sa kanila. It's much more evil now. The days are evil. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag kayong magpakamangmang. Unawain ninyo kung ano is nais ng Diyos na inyong gawin. Samantalahin yung makagawa ng mabuti. Huwag niyong malisyahin yung mga pinagagawang mabuti ng Diyos sa inyo. Tama na yung motibo niyo, tama na yung puso ninyo sa paggawa ninyo ng mabuti. Ayaw ko matrap sa klaseng panahon na mayroon tayo. Ayaw ko mapitag dito, ayaw ko matrap. I must arise. And every time I pray, I said, take me home, Lord. If you see me being trapped of what this world can offer, I don't want to exchange the life that I have. And being a pastor and a bishop, ngayon ko lang naramdaman ang manalangin para sa iglesia ito. For all the people that are here. But every day in my life, I ask God, Lord, please enlighten us. When God gave me the vision of what to do, and I never stop praying, please enlighten us. Buksan mo aming mga mata. Makita nawa namin eksakto of what is going on, Lord. Because majority of the people today doesn't even know what's going on. For them, business as usual. Kaya sabi ng Biblia, pinag-iusapan tayong mabuti. Huwag tayong magpakamangmang. Unawain kung ano ang nais ng Diyos, kung anong ating gagawin. Do not let yourselves become occupied. Ano bang masyadong nag-occupied sa iyo? What are those things that occupied you most? Dear Father, I have given you a word. I now pray the prayer that Jesus once taught us. Lead us not into temptation, deliver us, Lord, from the evil one. Oh, this is our prayer. Ilayo mo kami
sa maigpit na pagsubok. Ilayo mo kami sa tukso. Ilayo mo kami sa mapanlinlang. Free us from the spirit of Antichrist that is moving all over. This rebellion, the spirit of worldliness, the sin, the lust that begins to creep in even inside your house. I'm praying, Lord, pour out your mercy. Save us from this wicked generation. Oh my God, save us from this wicked generation, Lord, please. Take away blindness. Save us. Save us. I want you to lift your hands now. Spirit of the Lord, come. Pour out your mercy. Pour out your mercy. Lift those hands. If you can pray in the Holy Ghost, go ahead. Jude says, the book of Jude says, pray in the Holy Ghost in the last days. Pray in the Holy Ghost. Ask the Holy Spirit right now to help you. Pray in the Spirit right now. From where you are right now, if you cannot pray in the Spirit, pray with understanding. Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Pray out loud. Do not be afraid. Don't be ashamed. Save yourselves. Go ahead, save yourselves. Save yourselves. God will only help those who are willing. Yes, He's looking everywhere, all throughout the earth, and He's looking for people whose heart is willing. The Bible says that He might help them. Pray, 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 pray. Jesus, Jesus. Free, 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 free us, Lord. Stand on your feet right now, please. Lift up your hands to the Father. Lift up your hands to the Lord. Stand on your feet. Go ahead. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Bible says in the book of Jude, agawin mo ang kanilang kaluluwang nasusunog. Right now, Lord. Ini-snatch ko ang mga kaluluwa ng mga taong ito, Lord. Save them, Lord. Save them. Mga taong nag-aalinlangan, Lord. Save them, Lord. Lift up your hands. Come on. Lift up your hands. Begin to make an intercession. Pray for yourselves. Before praying to others, pray for yourselves. Now, now. Jesus. Jesus. Yes. And giving time. Pahihintulutan kong banal na Espiritu na magtrabaho ngayon sa inyong kalagitnaan. You know, this is His church. Yes, come on, come on, come on, come on. Do not be intimidated by your neighbor. You have to save yourselves. Opo, Panginoon. Magkabag kayo sa amin. Mahabag kayo sa amin, Panginoon. Yes.
Jesus. Pray in the Spirit. If you can pray in the Spirit, go ahead, pray in the Spirit. Pray in the Spirit out loud. Save yourselves. Pray, 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 pray. Watch and pray. The Bible says that you may escape. That you may escape. Watch and pray. Watch and pray that you may escape. Jesus. Purify your people. Purify your people, oh God. Cleanse us with your fire, oh Lord. And may we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Sing this song, will you please? Come on. Purify your people. Cleanse us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the presence of God. Purify your people, oh God. Make us holy. Make us holy, Lord. We pray in your likeness, righteous in our ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Hawak-hawak po tayo ng kamay. Manalangin po tayo ngayon bilang isang katawan. Panginoon, narinig po namin ang mga babala, mga paalala na mismong sinalita mo concerning these last days. And you don't want us to be trapped. Ayaw mong matrap kami. And whatever things that occupied us too much. Feasting, drinking, worries about this life. Because you already warned us, darat na ng ang mga tao sa buong mundo nang hindi nakahanda. But you gave us the final instruction what to do. We must be on watch.
and pray. So that we will be going to have the strength to escape. To escape. So that we will be going to have the strength to escape all those things that will happen. And for us to stand before the Son of Man. Save this congregation from this wicked generation. Save this church. Redeem us from destruction. Iligtas mo kami sa mga espiritu mapandinlang. Ligtas mo kami sa espiritu ng Antikristo na sumasabay sa agos ng mundong ito. Na huwag kaming magumon sa mga bagay-bagay ng mundong ito at pagkaabala sa mundong ito. Panginoon, ibalik mo ang upoy na unti-unting nawawala. Set us free. Dumadalangin din po ako, Panginoon, para sa pamilya namin. Lord, we remember our family, Lord. Magulang namin, mga kapatid namin, mga kamag-anak, mga auntie, mga uncle, mga anak, mga lolo, lola, Panginoon Diyos. Save us also. Saan man sila naroon. Save us. Continually anoint this church. Mold us and break us, Lord. Thank you. Purihin po natin ang Panginoon. Come on, lift your hands and praise Him. Praise Him, come on. Hallelujah. Hallelujah. Praise, praise. Everybody praise. Hallelujah. Hallelujah.